Para kay Kobe Paras ay mas gugustuhin na lamang umano niyang hindi na lang niya nakilala ang ex-girlfriend nitong si Kailyn Alcantara. Sa patuloy na pinag-uusapan ngayon na hiwalayan Kobe Paras at Kailyn Alcantara ay iniuugnay ng publiko ang mga cryptic post ng mag-inang Kobe at Jackie. Isa na dito ang post ni Kobe na kung saan kapansin-pansin ang background music na may I Wish I Never Met You. Ayon sa mga netizens ay tila sising-sisi si Kobe na nakarelasyon nito ang aktres na si Kailyn ng 6 na buwan dahil sa mga issue na lumalabas ngayon kaugnay sa paghihiwalay nila. Tila nadidiin kasi si Kobe na di umano'y may kasalanan kaya agad natapos ang relasyon nila ni Kailyn. Kaya naman to the rescue ang ina ni Kobe na si Jackie Foster, na kung saan ay panay-panay ang post nito sa kanyang social media na tila may pinatatamaan din na isang taong manipulative umano. When someone realizes they can no longer manipulate you, they rewrite the story to protect themselves because telling the truth would require them to face the harm they caused and to sit with everything they've been avoiding within themselves. It's easier to deny, deflect, and distort than to take accountability. So instead of owning their behavior, they create a version of the story where you're the problem. But their narrative doesn't change your reality and your healing doesn't require their validation. Naging palaisipan din sa publiko ang pa-hashtag ni Jackie Foster na kung saan ayon dito, #Mama with the receipts. Pinatulan din ni Jackie Foster ang ilang komento ng netizens sa kanyang comment section. Isa na dito ang sinabi ng netizen na manahimik na lamang umano si Jackie dahil tahimik lang naman umano si Kailyn. Wala naman daw siyang sinasabi kaugnay kay Kobe Paras. Ayon kay Jackie Foster, wala naman daw talaga siyang planong patulan ang mga bumabatiko sa kanyang anak. At hindi naman daw sila ang nag-umpisa sa pagpaparinig kundi ang kampo umano ni Kailyn Alcantara. Subukan din umano sanang mag-fact check ng netizen, hindi yung sila lang umano ang binabatikos. Dagdag pa ni Jackie Foster, sumusobra na umano ang ilan kaya minabuti na lang niya umanong magsalita din. Payuhan mo rin anak mo na matutong makisama. Syempre, pag nasa public, natural lang na dumugin siya. Of course, idol nila yan. At minsan lang makita yan si Kobe. Kalat na kalat kaya sa SOCMED, Miss Jackie, yung attitude ng iyong anak. Before I take your advice from you, can I please have your full name and post your photos so it's more personal? Yung mga nagsasabing wala naman si Kobe kung wala si Kailyn or hindi naman dadami ang followers niya kundi kay Kailyn. He did not ask for that. Fans ang kusang nag-follow sa kanya. Endorsements, hindi niya rin hiningi yun. Lahat yon ay ini-offer sa kanya. Syempre, tatanggapin niya kasi alam niyang makaka-work niya ang mahal niya. He does not need Kailyn's help to have endorsements. Para siya, may connection sila at may tindigan at mukha si Kobe. Kung gugustuhin niyang mag-showbiz, madali para sa kanya pero mas pinili niya ang basketball. Nanirahan nga siyang mag-isa sa Japan para sa basketball. Miss Jackie, ayaw mong pinagsasabihan kayo na masama pero tinotolerate mo anak mo sa ginawa niyang mali. Ay hindi na pala kami magtataka since cheater ka rin naman. Like mother, like son. And kung matino ka talagang ina, not against to Kailyn. But pinangungunahan mo lahat. May pa-story ka pa with caption, #Mama with the receipts. Kapal ha, labas mo resibo mo. May pa-suspense ka pang nalalaman at wala kaming pake kung mas mataray ka kay Carmina. Basta parehas naman kayong nanay ng oversized toddler. Diyos ko, mga nanay na to, X. Okay lang naman i-defend ang anak if alam mong walang ginawang mali, pero di mo alam kahit nanay ka pa.
Mas maganda siguro na wag nang magparinig pa. In first place, wala naman sinasabing masama sila kay Lynn. Kung nagkaroon man ng galit siya, Kobe at Kai sa isa't isa, normal lang at pareha silang nasaktan. Kaya hayaan mo na lang dahil kahit anak mo pa yan, di mo naman alam lahat ng katotohanan sa relasyon nila. That's not true. Please check your facts. I have proof. Kobe was accepted in Kylene's family. He was treated right. Now that he's already moved on and happily with someone else, siguro po tigilan na lang ang mga parinig at pagsasabi na manipulative yung babae. Kobe is older and has way more experience. I don't understand po how he can be manipulated as you say. So ganun pala yon. Pag manipulative ang partner, dapat mag-cheat na lang or maghanap ng iba agad para pasikatin ng laban. Alam mo madam, okay lang ang moving on, magkaroon ng iba. Pero it should be done ethically. Imagine, wala pang 1 week, hala ayon nagpakalunod na sa silicone boobs. Galit ka kay Kyleen kasi dapat nga mag-thank you ka bilang nadagdagan endorsement ng anak mo nung siya na girlfriend. Asan ba si Kobe nung bigla lang naman naging hot siya nung GMA ball kasi siya date ni Kai after nun ang sabihin mo talagang unstable si Kobe, ang daling mabuyo ng mga kaibigan or nasa genes talaga, ewan, wag kang pa-victim ni kasi maski ikaw nun na headline sa cheating, di lang naging acceptable sa'yo kasi married ka. Manipulative si Kyleen, parang hindi ka naman babae, parang hindi mo naman naranasan masaktan. Mahal na mahal ni Kyleen si Kobe. Gusto niya umayos yung buhay ni Kobe pero 1 week makikitang may ka-holding hands na siyang iba. Sa tingin mo, hindi rin ba masakit sa parents ni Kyleen makitang nasasaktan anak nila? Okay lang mabasa ng magulang to ni Kyleen. May lamat na nga, dagdag ka pa. Tahimik sila, ikaw pa na-post mo. Anak mo nagkakalat kaya nakikita ng mga tao. Don't blame Kyleen sa ginagawa ng anak mo. Ba't galit sa kanya mga tao?